Praise the Lord. So tayo po muna ay manalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihang Diyos na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli ay amin nga po mapapakinggan ng iyong banal na salita. Nang salita mong ito ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko Diyos, patuloy na mangusap ka at buksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So if you have your Bible, please open with me in the book of 1 Peter 5 verse 8. Okay. Sabi po dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert. Dapat talagang andun palagi yung self-control po natin. Yung pagiging alerto, yung pagiging watchful. Bakit daw? Kasi ang sabi dyan, your enemy, the devil. So ang kaaway po natin sa mundong ito ay demonyo po. Hindi po flesh and blood, hindi tao. Kundi ang nangyayari, ginagamit lamang po ang tao. Kaya ang tao ay nagiging masama, ang tao ay nakakapanakit ng kanyang kapwa. Okay? Your enemy, the devil, crawls around like a roaring lion. Ito ang kahalintulad. Like a roaring lion daw, looking for someone to devour. So, ibig sabihin, naghahanap siya. Kaya kung hindi po tayo magiging self-controlled at magiging alerto, baka mapahamak ka, kapatid. Ikaw yung next na tatargetin niya. Kasi nandyan lang. No? Sabi dyan is, he is roaming around, looking for someone. Kaya mag-ingat po tayo. So this afternoon, ang ating pong pag-uusapan, it is about the work of Satan. Last week, itinuro ko po yung the work of the Holy Spirit. So makikita po natin doon at na may mga ginagawa ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. And that is for our own good. But this time, ang pag-uusapan po natin, the work of Satan. Pag sinabi po natin the work of Satan, there's something na nakakabahala. Kasi alam natin na hindi maganda yung magiging epekto pag si Satanas ang nagtrabaho. But on the other hand, pag ang Holy Spirit ang nag-work, ay alam natin na it is for our own good. Pero pag si Satanas po ang siyang nagtrabaho, maaaring ikakapahamak po ng bawat isa sa atin. So tingnan po natin, ano po ba yung kanyang ginagawa? What are the works of Satan? Okay, number one is that Satan's work is to steal, kill, and destroy. Alam po natin na yan yung kanyang ginagawa, no? Magnakaw, no? Pumatay, at manira. Ilan na po bang buhay or yung kanyang kinuha sa atin, no? Ilan na ba yung kanyang ninakaw, no? Yung kanyang sinira. Because I believe all of us we experience, no? Na tayo po ay siniraan, tayo po ay pinagnakawan, tayo po ay namatayan, no? So, kung ating titingnan, trabaho pala ito ng kaaway, no? Sabi doon sa John chapter 10 verse 10. Okay, sabi diyan. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ayan. Napakaliwanag po ang sinasabi. Thief, ibig sabihin si Satan. No? Siya ay magnanakaw, yan, pumapatay, naninira. Napakaraming relasyon yung kanyang sinira, isang it. Yun nga lamang pong pagiging OFW po nating mga Pilipinos. Alam po ba ninyo kung ano po yung very affected dito? Yun pong family. Ilang pamilya na ang nawasak ng dahil po sa tinatawag na pag-a-abroad. Kasi kung hindi po naging watchful at alerto si tatay, si nanay, si husband or wife, ano po ang mangyayari? Mapapahamak, masisira. Ang mga anak, ilang buhay na ang nasira sa kanila. Imbis na makapag-aral yung mga anak, anong nangyayari? Napapaliwara po sila sa buhay. Kasi kulang ng gabay.
No, wala ang mga magulang na gumagabay sa kanila. So, makikita po natin dito na lahat po ito ay trabaho po ng kaaway. Kasi sabi diyan, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero ang magandang balita, sabi ng ating Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. So, kabaligtaran po, kung si Satanas, ang gusto niya ay ang masira ng tuluyan, mapahamak ng tuluyan ang buhay ng tao. Pero ang Panginoon naman, no, ang nais ng Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, isang masaganang buhay. Yan po ang nais ng Panginoon. Kaya kung tayo pagpipiliin, sino ba pipiliin natin? Si Satanas ba o ang Diyos? Of course, no, pag matinong tao, ang pipiliin niya ay ang Diyos. Pero minsan kahit na masamang tao, pipiliin niya ang Diyos. Kasi sino ba naman ang nais na mapahamak, no? So alam natin na hindi yun kagustuhan ng tao. Pero sabi nga natin po dito na si Satan together with those evil spirits, no, ginagamit nila ang tao. Kaya ang tao po ay nagiging masama. Okay? Isingit ko ngayon Ephesians 6 verse, I think 14 ba? Okay, tingnan natin. Ephesians 6 verse 6 verse 12, not 14. Ephesians 6 verse 12. Isisingit ko po ito. Okay, yan. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So sila po ang tunay na kaaway, hindi tao. So maliwanag po na sa mundong ito, nagiging instrumento lamang ang tao. Kaya kung may mga taong nanakit po sa atin, because of the work of Satan and work of those devils na ginamit po nila ang tao. Kaya ito po yung dapat malaman ng mga tao na huwag silang magpagamit sa demonyo. So tingnan po ninyo, kahit na yung isang tao ay hindi nananampalataya sa Panginoon, pag may taong gumawa sa kanya ng masama, ang sasabihin niya, ikaw talaga Satanas ka. Marunong niyang sabihin Satanas, no? Ikaw talaga, no? Demonyo ka. Yan ang sabi sa mundo, isn't it? Kahit na ngayong alam natin na hindi naman nila kilala hanggang sa, ang alam nila, pag masama, demonyo. Yan. Which is true. So, how much more kaya na sa atin po na nalalaman natin na tunay na kumikilos din sa mundong ito, si Satanas. Kaya lamang po yung kanyang pagkilos ay para sa kasamaan ng tao, hindi po sa kabutihan ng tao. At ito ang kanyang ginagawa mula noon hanggang ngayon. Kaya nga, di ba, ang quarantine nga niya ay ang mundo. Hanggang ngayon may COVID pa siya, hindi pa siya gumagaling. Kaya palaging nandyan na gusto niyang magkalat ng virus. Kaya sana po wag po tayong magpapa-virus, no? Huwag nating i-adapt. Kasi alam natin na napakahirap pag may COVID, isang it. Sa mga na-experience ng nagka-COVID. Alam niyo kung ano yung hirap, ano yung nararanasan ninyo. So mahirap po. So, ang trabaho niya, Satan work is to steal, kill, and destroy. So dapat alam natin kung sino po ang kaaway natin sa mundong ito at kung ano ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, number two. Number two is that Satan work is to blind the minds of unbelievers. Create doubt. Yan. Ang ginagawa niya, no? Blind the minds, talagang binubulag niya ang kaisipan ng unbelievers. Create doubt. Sino po yung mga unbelievers? Yun po mga walang Kristo sa kanilang buhay,
at hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon, which is naranasan natin naging unbelievers, isn't it? Pero walang aamin sa atin na tayo unbelievers noon, kasi mula nung tayo isinilang, kilala naman natin si Jesus, isn't it? Pero nung nalaman natin ang salita ng Panginoon, nabuksan ang ating pangunawa, nakita natin na talagang unbelievers tayo noon. Kailan lamang po tayo naging believers? No? Kaya ito po yung maganda, kasi pag sinasabing believers, ibig sabihin, nandun na-open na yung ating pangunawa, yung ating spiritual mind. Hindi na po bulag. Nalalaman na po natin at nakikita ngayon ang mga naisin ng Diyos sa buhay natin. And 2 Corinthians 4 verse 4, sabi ko doon, the God of this age, yung God niya is small g. Okay? The God of this age has blinded the minds of unbelievers. No? Kaya ang kaisipan po ng mga tao sa mundong ito ay talagang bulag sila kung ang pag-uusapan sana natin, hindi nila makita. Napakarami pong mga taong they are spiritually blinded. No? Their minds. No? And then sabi niya, blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kaya ang tao talaga, kinakailangan makapakinig ng salita ng Panginoon. No? So huwag po tayong magsasawa. Paano po mabubuksan ang spiritual minds ng mga tao? Through the Word of God. Kasi naniniwala tayo ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. No? Mabisa ang salita ng Panginoon. Kaya pag ito po ay sineshare natin, at kung ang tao ay nakikinig sa salita ng Panginoon, unti-unti yan na nabubuksan ang kanyang spiritual na pag-unawa. Katulad po natin. Kasi marami tayong mga hindi alam noon. Pero noong naumpisahan natin na makapakinig ng kanyang salita, no? Unti-unti, naliliwanagan po tayo. Praise the Lord for those na madaling naliwanagan ang pag-iisip. No? Pero meron sa atin matagal bago mabuksan totally ang spiritual na pangunawa. Kaya nga po, even po yung growth po ng isang mananampalataya, mabagal din. Kasi parang stagnan yung kanyang pag-grow, kasi nga parang may doubt pa siya. Yun. Kaya nga po, kinakailangan tanggalin din yung doubt. Kasi yan ang ginagawa kasi ni Satan, sabi natin. Satan's work is to blind the minds of unbeliever and create doubt. Doubt is the opposite of faith. Kaya kung may doubt na, yung ating faith, pananampalataya, nawawala, nakukulangan, nanghihina. No? Kaya kinakailangan talaga na tingnan natin. Kasi ang doubt, create po yan ni Satan. So that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So maraming mga tao po, mga kapatid, na bulag ang kanilang pangunawa. Although makikita po natin na ang tao ay naghahanap ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit ko po yun nasabi? No? Kasi tingnan niyo ang mga tao, di ba? Kanya-kanyang relihiyon. May kanya-kanya silang Diyos na sinasamba. Nagpapatunay lamang na ang tao ay naghahanap ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya lamang po, marami sa kanila ang nakakilala sa maling Diyos. Praise the Lord, dahil ikaw at ako, tunay na Diyos po yung ating nakilala. Kaya wag na po nating iiwanan ng Diyos kasi nakapanghihinayang. Marami po ang nakakilala sa Panginoon. And at the end of the day, nagkaroon lamang ng bagyo sa buhay, nawala sa kanilang pananampalataya. Sana po, wag po mangyari yun sa atin. Kahit na ano man yung sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay, magpatuloy po tayo. Kasi nandun na po tayo sa tamang landasin. Nandun na binuksan na ng Panginoon yung ating spiritual mind, no? Yung ating spiritual life. Napakahalaga po ng spiritual life ng isang tao.
hindi lamang po nakafocus tayo ngayon sa ating physical or natural life, especially now, our spiritual life. Kasi ang spiritual life po natin, it is for eternity. Eternal life ang ibinibigay ng Panginoon. Okay? 2 Corinthians 11 verse 3. Sabi ulit doon sa 2 Corinthians 11 verse 3, "But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ." Kaya ang isip talaga, makapangyarihan ng isip. Kaya nga kinakailangan we need to have a renewed mind. Dahil naniniwala naman ako, nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, even our mind, ay naging born again na po. Kaya kung sinasabi mong born again ka, even your mind already renewed. Dapat po lahat po ng parte ng katawan natin, ay binago na po ng Panginoon, at patuloy na babaguhin. And God is changing us from glory to glory. Amen. So makikita po natin dito na sabi diyan, just like Eve was deceived, deception. Alam natin yung kwento in the Garden of Eden, diba? Na-deceive. Which is still pa rin po. At ito po yung napakalaki pong nangyayari sa mundo ito, the deceiving spirit. Deception. Kaya wag po tayong magpapalinlang. Kasi ang paglilinlang, manlilinlang ay galing po kay Satan. Trabaho po niya yan. Kaya patuloy yung kanyang ginagawa, deceive. Kaya kung meron po mga balita, especially bad news, na nalalaman natin from the Philippines, hindi po basta-basta magre-react. Dapat kinakailangang alamin, totoo ba ang news? Totoo ba ang balita? So, hindi ka kaagad maniniwala. Kasi pag nakatanggap ka na ng bad news, ang nangyayari kasi sa atin, ayan, nagre-react kaagad tayo, isang madaling ma-high blood. Lalo na pag bad nga, yung nasasalap mong balita, pag bad news, nagre-react kaagad tayo. Why not? Totoo ba yun o hindi? Baka mamaya sinisiraan lamang, para may masirang relasyon, may masirang mga mag-asawa, mga magkakapamilya. Alamin ang katotohanan. Huwag pong basta-basta magre-react. Remember, yan po ang gawain po ni Satan. Ang talagang ididisip niya, gagawa siya ng paraan. Sabi nga natin kanina, ang trabaho niya to is still to kill and destroy. Talagang dapat mag-ingat po talaga ang mananampalataya. So, ang mind po natin, ayusin po natin kung anong klase ng kaisipan meron tayo. Even right now, kahit na nakaupo ka dyan, baka mamaya yung mind mo kung saan nakakarating, di ba? Yes, naglalakbay po yung isipan natin. Kahit na nakaupo tayo dyan, sige sabihin na natin, concentrate kang nakikinig. Pero pag may distraction, biglang may pumunta doon sa isipan, madaling nadilisip. Kaya kung hindi po tayo self-controlled and alert, madidisip tayo. Baka mamaya natapos na yung sermon, wala na. Wala ka nang maintindihan paglabas. May magtatanong, oy, ano ba yung pamagat noong preaching kanina? Kahit lang sana yung pamagat. Kasi pag naalala po ninyo yung title ng topic natin this afternoon, kahit papaano, meron kayong maaalala. Amen? Okay. So, yan po yung kanyang trabaho, isa sa kanyang ginagawa, to blind the minds of unbelievers. Remember, the minds of unbelievers. And your status right now, you are already believers. So, ibig sabihin, hindi na po bulag yung ating kaisipan. Kundi, nalaman na natin ang katotohanan. Kaya dapat po manatili po tayo dito na hindi na blind, hindi na bulag yung ating mga kaisipan. Kaya pag mayroong doubt, tanggalin ang doubt. Kasi ang doubt ay hindi po galing sa Panginoon.
kundi ang i-apply natin, we need to live by faith. By faith. I-apply. And every day po sa buhay natin sa mundo ito. Okay. Number three, work of Satan is that Satan's work is to tempt people to sin. Yan. Talagang ang kanyang ginagawa, tutuksuhin niya ang tao para sila po ay magkasala. Yan. No. Ang example po natin dito in Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Ito po yung temptation of our Lord Jesus Christ. Kung ang ating Panginoong Jesus nga, no, na-experience po niya that He was tempted by the devil, by Satan. So, how much more kaya sa atin? But Jesus is our example. Kung paano po niya na-overcome ang temptation ni Satan, ganun din po na ipinapakita ng Panginoon na pwede rin po natin mapagtagumpayanan ang tukso na ibinibigay po niya sa buhay natin. Remember, temptation is not a sin. Hindi pa po kasalanan pag tukso. Kaya pag may tukso, dilayuan mo ang tukso. Kasi hindi po lalayo ang tukso sa iyo. Susunod yan. Ikaw na ang lumayo sa tukso. No? So sabi po rito sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Nasubukan po ng ating Panginoon. Kasi nga, ang isang pangalan po ni devil, aside from being a Satan, siya rin po ay tinatawag na tempter. Tempter, ang isa niyang pangalan. No? Desert to be tempted by the devil. Next verse please. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Tingnan po ninyo. Fasting for 40 days and 40 nights. Pero wag po tayong magpa-fast ng ganito kahaba pag hindi po sinabi ng Holy Spirit sa atin. Kasi alam po ninyo, pag basta ka lang magpa-fast na hindi leading ng Holy Spirit, ng 40 days and 40 nights, baka pag natapos po yung 40 days and 40 nights, pupulutin ka doon sa mental hospital. Yes. Pag hindi po yung lead ng Holy Spirit. No? Kasi tingnan po ninyo, ang taong gutom, nawawala sa isipan. Isang din, yun nga lamang maghapon na hindi ka kumain. Di ba, nanghihina ka? No? Eh kung 2 araw, hindi ka na makapag-isip. Panghihinaan ka. Kaya kung meron kayong kinakausap na tao ng masinsinan, no? Pag gutom siya, pakainin mo muna. Kasi hindi mo yan makakausap ng matino pag gutom. Bakit? It will affect the mind. Walang laman, pati yung isipan. Walang laman yung tiyan, wala ding laman yung isipan. It will affect. Di ba nasubukan natin ito? Kaya sabi, kakain muna ako, hindi ako makapag-isip. Nanghihina ako. Kakain muna para at least tama yung gagawin ko. Kasi manghihina ka, hindi ka makagawa ng tama. Kaya it will affect 40 days and 40 nights. Kung tutuusin nga, no, yun lang dapat 3 days and 3 nights. No? Pag wala ng tubig yan, ay talagang mahihirapan ka na. No? Dehydration na. So unless talaga na you are led by the Spirit, you can do it. Okay? So hindi basta-basta. Kasi may mga testimony na talagang nag-fasting sila ng 40 days, 40 nights. And at the end, ang nangyayari sa kanila, imbis na sila ay mapapalago spiritually, sila po ay nawala. Kasi maaring gamitin po yan ng demonyo. Kaya ingat din po tayo. So sabi diyan, the tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Tingnan po ninyo, very cunning siya. Alam niya na makapangyarihan ng Panginoon, there is nothing impossible to Him. Kaya He challenged Jesus na yung bato gawin niyang tinapay. So ang sagot ng Panginoon in verse 4, sabi niya, Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
na nagpapatunay lamang po. Kasi ito, ang nangyari during the temptation of Jesus, Word of God versus Word of God. Ang pagkakaiba lamang po is that, si Jesus, alam niya kung paano gamitin ng maayos ang Word of God. Samantalang si Satan, basta Word of God. Basta salita ng Panginoon, sasabihin lang niya. Ganon. So, titingnan po natin, kasi maraming po sa atin dito, kaya nga po tingnan ninyo. May mga sekta ng Kristiyano na they are using also the Word of God. But the problem is that, hindi sila marunong gamitin yung tamang salita ng Panginoon. No? Yun ang pagkakamali po doon. Although, iisang Bible lang naman yung ginagamit natin. Pero nagiging iba yung kanilang interpretasyon. Kasi iba yung paggamit nila sa salita ng Panginoon. Katulad, for example, yung kumukuha ng offering outside. No? Diba, sabi naman sa salita ng Panginoon, there is a proper place na kung saan ibibigay natin ang ating mga alay, mga handog sa Panginoon. Pero sa kanila, meron silang kinuha verse doon sa Book of Psalm na among the people, you can gather some offering, some sacrifices. So, yun, doon nagkakaiba po. So, the way you use the Word of God. At ang Panginoong Jesus, marunong siya. Ginagamit niya ng tama ang salita ng Panginoon. Okay, verse 5. Then sabi diyan, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. And then sabi diyan, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, tingnan ninyo, very cunning. Kasi, throw yourself down. Talaga yung challenge pa na ginagawa niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, sige, lumundag ka dyan. Although tama, sabi diyan, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Katulad lang, for example, nasabi doon in the book of Mark, no? If you, pag ikaw ay nakainom ng poison, doon, if you will drink poison, it will not harm you. Sige, kumuha ka ng isang botilyang Clorox. Subukan ko nga kung tama itong salita ng Panginoon. Ininom mo yung Clorox. Ano mangyayari sa'yo? Sunog, dead ball. So, ayan, ganyan mag-isip si Satan. Ganyan siya mag-isip. Sabi niya, throw yourself down. Diba? And then sa kanya sasabihin, yung Word of God. Pag hindi po tayo marunong, wala tayong wisdom and knowledge, ay oo, tama naman. Kasi pwede namang mag-command ang Diyos ng mga anghel para tayo ay saluhin. No? So tingnan po natin kung paano po natin susubukan ang Panginoon. Yan. Ganyan ang klase ng kaisipan na meron si Satan. No? Very cunning nga, very deceiving. Okay? And then verse 7. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So, talagang kung sumasagot ang Panginoon, talagang strike back kaagad yung kanyang sagot. At makikita talaga na mapapatahimik niya si Satan. Okay, verse 8. Sabi niya ulit, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Tingnan po ninyo, nakalimutan. Nakalimutan ni Satan na ang lahat-lahat, heaven and earth, was made because of him. No, ginawa ang langit at lupa nang dahil sa kanya. Pagmamayari niya. And then sabi ng ating Panginoon in verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Kaya dapat po talagang alam natin kung paano natin gagamitin ng tama ang salita ng Panginoon. So tingnan po ninyo ang nangyari sa verse 11. Then the devil led him, and angels came and attended him.
na nagpapatunay lamang po na walang magagawa si Satanas. So this is an example na dumating man po tayo sa puntos na merong temptation sa buhay. We can overcome it. No? Pwede rin po natin mapagtagumpayanan kung ano man ang temptasyon na yan. No? Dahil nga po, napagtanggol pa yan ng ating Panginoon. So, ganun din po tayo. 1 John 3:8. Sabi po doon sa 1 John chapter 3 verse 8, He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Tingnan po ninyo. Kaya dumating ang ating Panginoon sa mundong ito para po sirain ang trabaho ng dyablo. Kaya ang tao sa mundong ito, pag may Jesus sa kanilang buhay, no, hindi po sila mapapahamak. Pag sila po ay kakapit sa Panginoon, hahayaan ang Panginoon ang siyang kikilos sa kanilang buhay, hindi po sila mapapahamak sa mundong ito. Kaya kawawa ang tao walang Kristo sa kanilang buhay. Kasi wala silang lalapitan, walang tutulong sa kanila pag dumating po ang pagkakataon na kumikilos ang dyablo sa buhay nila. Okay? Kaya dito makikita po natin na itong trabaho po ni Satan. Okay, number 4 na trabaho niya is that Satan's work is to create division. Yan, hati-hati. I-divide niya. Division. Maging sa loob ng church, di ba? Merong division. Sa mga grupo, sa loob man ng church, sa labas man ng church, may mga division na nangyayari. No? Katulad last Sunday. So, pumunta po kami sa Ifugao anniversary. Ang ganda ng kanilang mission and vision. No? Kasi binabasa ko yung kanilang vision and mission doon. Para pagsamahin, pag-isahin yung mga taga-Ifugao sa maganda. No? But I found out na mayroong isang bagong grupo. So, ibig sabihin, nahati. So, sabi ko, asa na yung vision kung nahati? Kasi the other week daw, nag-celebrate ng first year anniversary yung isa. Pero yung pinuntahan namin last Sunday, sila yung original. They're going to celebrate 35 anniversary. So, nahati. Merong hindi pagkakaunawaan. Kaya nahati. So, makikita natin dito, even sa mga organization, sa mga grupo, no, even inside the church, no, nangyayari. Dito nga lamang sa church natin, di ba? Maraming mga umalis na they have their own church. Nagkaroon ng bagong church. So, division, ito pala po ay trabaho ni Satan. Satan's work is to create division. No. Okay. And Romans 16, verses 17 to 18. Ito lang po yung aking kinuhang supporting verse na. Sabi lang. I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. This is one reason kung bakit po nagkakaroon po ng division is that hindi na sila nagkakatugma-tugma sa kanilang purpose, sa kanilang mission, no? Ano ba yung aim nila, bakit nagawa yung grupong yan, no? Ayan, nakalimutan na. Kaya dito po nag-uumpisa, no? Maaari may kanya-kanya na silang prinsipyo na nangyari, may kanya-kanya na silang idea na hindi sila nagkakaisa. So, at the end of the day, anong mangyayari? Madi-divide. Trabaho po ng kaaway. Kasi ang Panginoon po, ang nais po niya, there is unity. Pagkakaisa. Amen? Kaya unity, wow. Yan ang nais ng Panginoon, pagkakaisa.
At alam natin na kung meron pong division, no, ay hindi po magiging prosperous. Even in our family, kung hindi po nagkakaisa ang pamilya natin, pag magulong pamilya, anong nangyayari? Apektado, di ba? No? Malungkot ang buhay, hindi ka magiging masaya. No? Pag yung pamilya nga ay merong, yan, may alitan, may division, yan, may makananay, makatatay, imbis na both sana walang favoritism, ayan na. Ano ang nangyayari? There is division. So, trabaho mo yan ng kaaway. Okay, verse 18. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By small talk and flattery, they deceive the minds of native people. So, mag-ingat po tayo mga kapatid. No? Kaya pag alam natin na ang isang bagay, no, ganun na medyo i-create division, wala na yung unity. O, sandali, iba na ito. Hindi na ito galing sa Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon ay merong pagkakaisa. No? And unity, we will apply it in every areas of our life. Maging sa ating mga mahal sa buhay, sa ating ministry, no, sa ating pong relasyon sa tao, maging sa employment, no? Kasi sige, subukan mong mag-rebelde sa amo mo, chow lang ka, no? Mati-terminate ka ng di oras. So, ganun po ang magiging sitwasyon. Okay, number 5. Number 5, work of Satan is that Satan's work is to tell a lies, liar, to tell a lies. No? Pagsisinungaling. Wala pong tinatawag na white lies, lie is a lie. Walang tinatawag na white lies. Wala po yan. In John chapter 8, verses 43 to 44, why is my language not clear to you? Tama ba yan? Because you are unable to hear what I say. Verse 44, anong sabi? Ayan. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kaya pala pag nagsisinungaling tayo, kapatid, ay, no, nagsasalita tayo ng native language, no? Nagsasalita po tayo ng language ni Satan. Kaya tingnan natin, mamuhay po tayo ng may katotohanan. Kaya nga yung logo natin, you will know the truth and the truth will set you free. Kasama na rin po ito sa pagiging buhay Kristiyano po natin, na mamuhay po tayo sa mundong ito na may katotohanan. No? Tanggalin ang maskara, huwag maging plastic, kasi ang plastic, pag yan po ay nasa mainit, no? Malapit ka sa apoy, ano ang nangyayari sa plastic? Nalulusaw. No? Kaya, no? Hindi po maganda. Kaya mamuhay po tayo ng may katotohanan. Totoo. Totoong buhay, no? Totoo po. Kasi tingnan ninyo, mag-iba ka nga lang ng pangalan dito sa Hong Kong. Saan ang bagsak mo? Sa kulungan. No? Kaya kung nag-iba ka ng pangalan nung pumunta ka dito, siguraduhin mo, no, wag kang babalik ng may ibang pangalan. Kasi baka from airport to kulungan ka na dadamputin. May mga cases po na ganun po ang nangyayari. Because falsification of documents. Yan. Sa Pilipinas, okay lang. Kasi maraming mga, sabihin natin, kababalaghan. Hindi po milagro kundi kababalaghan. Mystery. It's not a miracle na nangyayari po sa bansa natin. Okay. Acts chapter 5 verse 3. It is an example na makikita po natin sa buhay po ni Ananias. Sabi diyan, then Peter said, Ananias, how is it
that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land. Mag-asawa po itong sina Ananias at yung kanyang asawa, Sapphira, right? Okay. Kasi ang nangyayari during that time, pag nagbenta sila ng lupa, ibinibigay nila lahat, dinodonate sa church. Okay. So, itong si Ananias at saka si Sapphira, nag-usap sila. Ibinenta nila yung kanilang lupain. Pero, hindi nila lahat ibinigay. No? Some of the money, they kept it. And then, nung sila ay nagpunta, sabi nila, ito po lahat yung aming napagbintahan. Kaya ang sabi dyan, no? Sabi po ni Peter, no? How is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Kung tutuusin, sa kanila naman yung pera. Maano ba naman sabihin nila, ito po yung napagbintahan namin ng lupa. No? Kumuha po kami ng konti dyan, hindi po namin lahat ibinigay. Pero sa kanila, ibinigay nilang lahat. Yun ang pagkakamali doon. Kasi in the first place, pera naman nila yun. Bakit hindi nila sabihin yung totoo? So dito makikita natin na ang gusto nila para malaman din ng tao na talagang yun yung pinagbilhan ng lupa. Nakalimutan nila that they can lie to the Holy Spirit. Kaya sabi dyan, no, na that you have lied to the Holy Spirit. Because remember, Peter, they are the servant of God. No? At alam natin na may gift ang Holy Spirit, isn't it? So, Peter, no, nag-discern niya na nagsisinungaling. We have that discerning of Spirit. Kaya alam po ninyo, pag yung servant of God, meron siyang discerning of Spirit, ay alam na nagsisinungaling ka kahit na anong palusot yung pinagsasabi mo. No? Pag nag-manifest po ang discerning of Spirit, ikaw ang nakakahiya because you are telling a lie. They will know that you are telling a lie. Okay? So, yun ang pagkakamali ni Ananias. So, because of this, no, kung babasahin po ninyo ang kanilang kwento, ay talagang si Ananias, di ba namatay siya? And then sumunod yung kanyang asawa. Ganon din, talagang nagkaisa sila sa pagsisinungaling. So, both of them, no, ang naging hatol, kamatayan. So, makikita po natin dito na hindi basta-basta ang magsinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, yan, katulad ni na Ananias, meron po yung gagawing hindi tama, kamatayan. It will lead you to destruction. Number 6. The last one. Satan's work is to accuse Christian before God. Ito yung kanyang ginagawa. He accused Christian before God. No? And Revelation 12 verse 10. Sabi diyan, Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ, for the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down. So, ibig sabihin darating yung time. Yung accuser po, si Satan, no, mapaparusahan pagdating ng panahon. Example po in the Bible, Job 1 verse 11. Tingnan natin po sa Job 1 verse 11. Ito yung kanyang ginagawa, no? Sabi niya, no, sinuggest niya sa Panginoon, no? Sabi niya, But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Dito challenge niya ang Panginoon with regards to the life of Job. Kasi sabi ng Panginoon, nakita mo ba si Job? Walang hihigit sa kanya, sabi ng Panginoon, ipinagmalaki ng Panginoon, kung gaano po yung paninilbihan ni Job sa Diyos. Pero tingnan po ninyo ang accuser.
Talagang sinabi niya, no? He challenged God. Stretch out your hand and strike everything he has. And he will surely curse you to your face. Yan ang sabi niya, no? Talagang ina-accuse niya, hindi pa man nangyari. Pero inunahan na niya ang Panginoon. Sige, subukan mo, natanggalin lahat-lahat. At makikita mo kung paano kanya sumpain sa kanyang buhay. So kung titingnan po natin ang kwento po ni Job, no, na talagang God allowed it. Kaya even for us, the testing, the trials that we encounter, God allowed it. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, whether good or bad, God allowed it. There is a reason, there is a purpose kung bakit inaalaw ng Panginoon. Alam natin yan. So, hindi po lahat ng testing, ng trial sa buhay natin dahil tayo po ay may ginawang hindi tama sa Panginoon. No? Minsan, tayo po ay nagte-testing ng Panginoon para maipakita natin kung gaano po yung ating katapatan sa ating pananampalataya sa Kanya. No? Ang isipin po natin, hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng isang testing, isang trials na hindi natin kaya. Meron at merong way out po ang Panginoon upang sa ganun ay mapagtagumpayanan po natin. So, just like Job, no? Actually nga, no? Makikita natin si Job na, of course, tao lamang po si Job, talagang dumating siya doon sa puntos na talagang yung buhay niya, no? Pero makikita po natin dito na at the end of the day, no? Talagang yung pa rin kanyang pananalig sa Panginoon. No? At nung na-restore po si Job, no, na kung ating titingnan yung kanyang buhay, may lumabas na kasalanan sa kanya. Yung pagiging self-righteous, yun yung kasalanan po na nakita kay Job. Pero nung siya po ay nag-repent, nakita po natin kung paano siya pinagpala ng Panginoon at ibinalik sa kanya more than dobleng pagpapala ang na-receive po ni Job. So nagpapatunay lamang po mga kapatid na may gagawin ang Panginoon. Even si Satan, kahit na ano po yung accuse na ibinabato po niya sa atin, no? Pinagsasabihan niya tayo ng hindi tama, ginagawa niya tayo ng kwento na hindi naman totoo, wala po tayong dapat ipangamba. Kasi kakampi po natin yung Diyos. Hayaan natin. Ang Diyos po yung ating judge. Siya po yung huhusga sa atin. Kaya wala kang dapat ikatakot pag tama ang ginagawa mo at alam mo na you are in a right way. Walang dapat ipangamba. Okay. Zechariah 3 verses 1 and 2. Sabi diyan, then he showed me Joshua the high priest standing. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan, the Lord who has chosen Jerusalem. Okay. Kaya dapat talagang may Bible tayo sa harapan. Yan, Zechariah 3:2. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan, the Lord who has chosen Jerusalem, rebuke you. Is not this man a burning stick, snatched from the fire? Okay. So dito makikita po natin na si Lord, no, he rebuked Satan. Kasi makikita po natin dito na tunay po na ang ginagawa ni Satan, he accused day and night, every time, no, na nag-a-accuse siya. Yan po yung kanyang ginagawa. Okay? So, ano po yung mga napag-aralan natin na there are six things that Satan work. Number 1, sabi natin kanina, Satan work is to steal, kill, and destroy. Yan ang kanyang ginagawa. Number 2, Satan work is to blind the minds of unbelievers, create doubt. Remember, you and me, we are already believers, kaya wag na po tayong mag-doubt. Kasi kung magda-doubt tayo, ay hinahayaan natin si Satan na muli ay
bulagin niya yung ating spiritual na kaisipan. Number 3, Satan's work is to tempt people to sin. Kaya pag temptation, hindi ka pa nagkakasala, kapatid. No? Layuan mo ang tukso. Number 4 is that Satan's work is to create division. No? Hindi niya gusto na nagkakaisa. Especially po ang mga mananampalataya. Gusto niya ay magkaroon sila ng division, which is from the devil. No? Unity po ang nais ng Panginoon. Number 5 is that Satan's work is to tell lies. Kaya yung pagsisinungaling, hindi na po bagay sa atin yan. Mamuhay po tayo na may katotohanan sa mundong ito. At ang pang-anim natin, Satan's work is to accuse Christian before God. Yan ang kanyang trabaho. So habang ikaw at ako ay nabubuhay sa mundong ito, hindi po natin maiiwasan na nandyan siya na nag-a-accuse sa atin. Kaya kung hindi totoo yung kanyang ina-accuse, wala tayong dapat ipangamba. No? Kasi ang ating magdidepend po sa atin ay ang ating Panginoon. And our conclusion, James 4 verse 7. Dito po tayo magtatapos. In James 4 verse 7, sabi diyan, submit yourselves then to God. So ano po yung gagawin natin? Submit. Ibigay po natin ng buong-buo ang ating buhay sa Panginoon. After na ma-surrender po natin yung buhay natin sa Panginoon, sabihin natin na, Lord, bahala ka na sa buhay ko, ikaw ang driver ng buhay ko. Pag sinabi natin na siya ang driver ng buhay natin, wala na tayong dapat ipangamba. Katulad lamang po yan na pag sumakay ka ng bus na papuntang Kennedy Town, pag sakay mo doon at doon ka pupunta, naniniwala ka na dadalhin ka ng bus na yan sa Kennedy Town. Diba? Pag sakay mo sa bus, no, naniniwala ka sa driver na ang destinasyon niya ay sa Kennedy Town, doon yung pupuntahan mo. So ang gagawin mo, pag sumakay ka sa bus na yan, no, kukuhanin mo yung cellphone, magpipindot-pindot, yan, diba? Mag-Facebook, mag-YouTube. Dahil naniniwala ka na makakarating ka doon sa pupuntahan mo. So, ganun din po pag sinabi natin, si Jesus ang driver ng buhay natin. Naniniwala tayo na tama yung destination, dadalhin niya tayo doon sa destination natin. So, submit yourselves. Yan po ang sinasabi. No? I-submit natin, ipagkatiwala natin ng buong buo ang buhay natin sa Kanya. No? And then the next thing that we will do, resist the devil. Oh, resist. Kaya sabi natin kanina, pag temptation, dilayuan mo ang tukso. No? Pag alam mo na kasalanan na yan, di lumayo ka. No? Hindi yung nakalagay na nga nakasulat doon, beware of dog. Ano kaya yung totoo? Ano kaya yung klaseng aso yung nandun? Danger, sabi na nga doon, danger. Bakit kaya naging danger ito? Malapitan nga. Hindi napahamak pa. Dahil yun pala, gumuguho na yung lupa. So, tingnan po natin. So, resist the devil. If we're going to resist the devil, ang gagawin niya, and he will flee from you. O, tingnan mo ninyo. Siya na ang lalayo. Kasi sasabi niya, ay, hindi ko ito kaya. No? Maghahanap na lang ako ng iba. Kaya nga sabi natin kanina, he is like a lion, roaring lion, no? Looking for someone to devour. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba, no? At least nalalaman natin kung paano siya nagtatrabaho sa buhay. Sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya dapat maging wise din po tayo. Dahil binigyan na po tayo ng Panginoon ng mga dapat natin gawin, no? Para mapagtagumpayan po natin ang buhay natin sa mundo ito. No? Kaya pipiliin po natin palaging nasa panig ng Diyos. Amen. Panginoon, salamat Lord God sa iyong salita. Dahil patuloy, Panginoon, na tinuturuan mo po kami upang sa ganun ugad ay hindi po kami madeceive, Lord God. Hindi po kami malinlang, Panginoon, sa mga gawa po ng kaaway sa mundong ito. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na patuloy, O God, na nagtuturo sa amin, O God, at ganun din po kung ano yung mga dapat naming gawin, O God, at mga iiwasan, O God, sa mundong ito.
Salamat, O Lord God, sa iyong gabay. Salamat sa iyong salita. At patuloy, Panginoon, na ibinabalik